Isang mapagpalat mapagkandiling araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Irish May Mauricio, ang inyong tagapagtalakay sa araw na ito. Kung nakaraang linggo ay natalakay natin ang iba't ibang kabanata, ngayon naman ay ating tatalakay ng ika-8 kabanata na pangungunahan ko. So, bago tayo magsimula sa ating talakayin ay meron muna akong katanungan dito. At ang katanungan dito ay, sino ang mas maingat sa pagsasaling wika? Ang mga bihasa ba o ang baguhan sa pagsasalin? Ayan, maaari niyong ilagay ang inyong komento sa ating chat box, o hindi kaya ay maaari niyo siyang i-PM sa akin, o hindi kaya ay maaari niyo siyang i-send sa ating group chat. Ayan, so, sino nga ba ang mas maingat sa inyong palagay? Matatalakay natin yan mamaya. So, ang mga bihasa sa pagsasalin ay ang mga madalas na voluntaryong humihingi ng opinyon mula sa mga kaibigan bago nila ilabas o ipalathala ang kanilang pagsasalin. Ang totoo, ang mga sanay sa pagsasalin ang siyang pinakamaingat sa kanilang trabaho. Tinatawag nga natin silang legendary o hindi kaya yung mga sinaunang tagapagsalin dahil meron na silang karanasan. So, meron na silang kaalaman tungkol sa mga proseso ng pagsasalin, kung kaya't ang ginagawa nila para tama at maayos ang kanilang pagsasalin ay ipinapakita muna nila ito sa kanilang mga kaibigan at kapwa tagapagsalin para upang sa ganon ay mailabas nila ng kumpleto, buo at maayos ang kanilang sinasalin. So, mas maingat yung mga bihasa sa pagsasalin. Pero ayun nga, nabanggit nga ni Binibining Lovely noon na yung tungkol sa karapatan ng mga iba't ibang tao na magsalin. Totoo naman na lahat ng tao ay maaaring magsalin, hindi lamang mga makata. Pero meron silang advantage syempre. Dahil nga bihasa na sila, marami na silang karanasan sa pagsasalin, kung kaya't mas madali sa kanila ang magsalin. Ayan, sige, next. Ayan. Kadalasan, sinasarili nila ang kanilang salin at hindi pinapakita sa iba. Marahil dahil sa hiya o wala ng kaalaman sa posibleng pagkakamali na kanilang magagawa. So ito naman ay tungkol sa mga baguhan sa pagsasalin o yung mga nag-uumpisa pa lamang na magsalin. Minsan ay sinasarili nila ang kanilang salin dahil nga, yun nga, naipakita rito ang dahilan na nahihiya sila o hindi sila confident na ipakita yung kanilang sinalin dahil maaring magkamali. Siyempre, siguro natatakot sila na husgahan ng mga bihasa ang kanilang mga gawa, di ba? So kung kaya't mas marami silang nagagawang error o pagkakamali tungkol sa kanilang salin dahil hindi nga nila ito ipinapakita sa iba. Mas gusto nila yung sariling salin lang nila yung mga ganyan, no? Okay, sige, next. At karagdagan nga pala sa mga bihasa at baguhan, kapag sinabi nating bihasa, sila yung may mga karanasan na at alam na kung paano yung proseso ng pagsasalin. So, sa madaling salita, sila yung mas marami ng nagagawang salin at mas maayos ang kanilang paraan ng pagsasalin. Sa mga baguhan naman, ito yung parang nangangapa pa sila sa kanilang isasalin kung tama ba ang baybay, kung tama ba ang parirala na kanilang inilagay sa kanilang salin. Yung mga ganyan, Okay, sige. Dumako naman tayo sa dalawang bahagi ng proseso ng pagsasalin. Ang actual na pagsasalin at ang pagsubok na pagsasalin. Ayan, bago tayo dumako sa definasyon ng dalawang ito, ay nais ko muna kayong mag-comment sa ating chat box o hindi kaya sa ating GC, tungkol sa ideya nyo kung ano nga ba yung actual na pagsasalin at pagsubok na pagsasalin. Kung ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawa. Sige, maaari na kayong mag-type at mag-isip ng inyong ideya. Ayan, sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang umisip ng mga ideya nyo, opinion tungkol sa dalawa. Ayan, sige, maaari nyo na lang isend para tayo magpapatuloy na. Ayan, meron tayong dalawang bahagi ng proseso ng pagsasalin. Ang una ay aktual na pagsasalin. Ang aktual na pagsasalin, ito yung unang proseso na ginagawa kapag tayo nagsasalin. So ito yung pinakauna natin ginagawa. Dito, pinag-aaralan natin yung nilalaman mismo ng salin. Kung paano nga ba natin ito isasalin ng words by words, yung mga ganyan. Phrase by phrase, yung mga ganyan. Yun yung unang proseso ng pagsasalin. Ang pangalawang proseso ng pagsasalin, ang bahagi ng proseso ng pagsasalin, na yung pagsubok na pagsasalin. Kapag sinabi na natin pagsubok, dito na pumapasok ang pagre-revisa
pagtatanong at pag-uulit ng salin. Dito na yung parang inaayos na natin, nililinis na natin yung salin. Kumbaga, ito na yung pinaka-pinal na salin natin. So, una, yung actual na pagsasalin, ito yung unang proseso na ginagawa. Kumbaga, sinasalin mo pa lang siya words by words, phrase by phrase, yung mga ganyan, literal, yung mga ganyan. Sa pagsubok naman, dito na natin nililinis yung mga bawat salin. Ano? Ayan. Batid ko naman na inyong naintindihan ang dalawang bahagi ng proseso ng pagsasalin. Ngayon naman, bago tayo dumako, ay nais ko muna kayong tanungin ng isang katanungan. Paano malalaman ng isang tagasalin kung maayos ang kanyang ginagawa o ginawa? Sa inyong palagay, oo nga naman, di ba? Paano nga ba masasabi ng isang tagapagsalin o tagapagsulat, sabihin na natin, kung maayos ang kanyang pagkakagawa? Sige, maaari kayong mag-chat ulit sa ating chat box at sa ating group chat upang malaman ko yung ideya. Kasi 'di ba, yung mga ibang kung i-ano natin siya sa manunulat, paano natin masasabi na maayos yung kanilang ginagawa? 'Di ba malalaman natin kung maayos ang pagkakagawa ng isang salin o ng isang sulat kapag wala siyang typo, error, kung malinis ang pagkakagawa, kung maayos yung pagkaka-construct ng mga salita, kung maayos yung salin, yung mga ganyan, 'di ba? So, may proseso pa rin siya na sinusunod, 'di ba? Doon mo malalaman na ang isang salin ay maganda at maayos kapag nandun yung mga uri na yun. Okay, sige. Susunod. Ayan, ayon kay Larson, MBT 485, ayon sa kanya, mas mainam na magkaroon ng ebaluasyon sa simula pa lamang ng proseso ng pagsasalin. Sa ganitong paraan, maagang matutukoy ng pag-evaluate ang mga kahinaan ng salin. Kayo ba, nung nagsalin kayo ng mga kanta na ipinagawa sa atin ni Doc Jessica ay buong kanta nyo na ba siya isinalin? Hindi ba yung word by word? Yung mga ganyan. O hindi kaya kunyari sa libro, halimbawa sa libro, yung libro ba, kailangan mo munang tapusin bago mo isalin. So, ayon kay Larson, kinakailangan kung per kabanata ang libro, kailangan per kabanata mo siya inililinis o ine-evaluate kung tama ba siya para kapag hindi ka na maguluhan, kumbaga kunyari, halimbawa kung isa siyang libro, may kabanata siya bawat pahina, tapos kada pahina mo siya chine-check or tinitignan kung ano pa ba yung mali, kung ano pa kailangan mong palitan. Para sa ganon, hindi ka na ulit-ulit. Kumbaga, hindi ka na kapag tapos mo na ano yung libro na yon, hindi mo na siya kailangang bumalik sa umpisa. Kasi dun pa lang sa nagsisimula ka, inaayos mo na, nililinis mo na, chine-check mo na kung ano pa ba yung mali. Pinapalitan mo na kung ano pa ba dapat yung naroroon. Ayan. Sa palagay ko naman ay naiintindihan nyo yung sinabi ni Larson na talagang napakaganda ang tips pagdating sa pagsasalin, no? Sige. Dumako naman tayo sa mga layunin ng pagsubok. Ang pagsubok o pag-evaluate sa salin ay naglalayong tukuyin ang iba't ibang posibleng kahinaan nito batay sa sumusunod na mga kriteria. Ayan, may mga kahinaan pala, posibleng kahinaan ang pag-i-evaluate o pagsubok ng salin na yan. Sige, tingnan nga natin kung ano yon. Una ay kung ang diwa ng salin ay katulad ng diwa ng orihinal. Tiyakin na ang kahulugan at mensahe ng orihinal na teksto ay naipapahayag ng tama sa salin at walang mga pagbabago o kamalian sa nilalaman. Ayan, kung tayo magbabalik tanaw ay ang sabi ni Virginia Woolf na ang salin ay kapag hindi mo siya kinuha sa mismong teksto, yung parang wala siyang saysay, wala siyang sense, yung mga ganyan. So, dito sabi niya, tiyakin na ang kahulugan at mensahe ng orihinal na teksto ay naipapayag ng tama sa salin. Kasi hindi naman pwede na yung orihinal ay, kunyari, halimbawa tungkol siya sa corruption. Yung nilalaman niya, yung teksto niya tungkol sa corruption. Tapos, sisalin mo siya, magiging na siyang sex education. So, hindi. So, kailangan, kung ano yung mensahe mismo ng original na teksto na source language mo, na kukuhanin mo, yun dapat, yung mismong original na mensahe rin, yung ilalagay mo sa salin. So, hindi siya pwedeng magkaiba ng diwa kasi magkakaroon ng kalabuan. So, mamaya mapapalawigin pa natin yung mga yan. Ano? Okay, sige. Tumako na tayo sa
Ayan, under pa rin siya kung ang diwa ng salin ay katulad ng diwa ng orihinal. Okay, may nabawas na diwa. Siguraduhin na walang mahalagang impormasyon na bahagi ng mensahe ang nawawala sa salin. Ang pagkawala ng mga kritikal na detalye ay maaaring magdulot ng hindi kumpletong pagkaunawa sa teksto. Ayan, tama naman, di ba? Kapag kunyari may isinasalin ka, kinakailangan bawat detalye na importante na naroon sa orihinal ay maipasa mo siya o maisalin mo siya sa gagawin mong pagsasalin. Dahil mawawalan ng saysay ang inyong sinasalin kung hindi mo naman nakuha ang tamang diwa o ang tamang detalye nung pinagkuhanan mong teksto. Ayan. So, kailangan hindi siya nabawasan kung ano ang mensahe na ipinapahiwatig doon sa original, ganun din sa pagsasalin. Ayan, pangalawa, may maling diwa. Ayan, kadalasan ito yung mga nangyayari sa mga tagapagsalin eh, 'di ba? So, dito natin maano yung mga modernizer na tinatawag natin. Ang mga modernizer, ito yung mga makapagsalin lang sila kahit hindi na mismong diwa o tama yung diwa na ipinapahayag ng orihinal sa salin nila ay okay lang, 'di ba? So ayan, iwasan ang mga maling interpretasyon o pagpapakahulugan sa salin. Ang maling diwa ay maaaring magresulta sa pagbibigay ng ibang mensahe kaysa sa orihinal, na maaaring magdulot ng kalituhan o maling impormasyon. Pero alam nyo, yung ibang tagapagsalin, hindi naman natin sila masisisi kung anong interpretasyon nila dun sa kanilang kinuhang orihinal na teksto. Kasi maaari yung orihinal na teksto ay may malalim pala na pangangahulugan na iba sa interpretasyon ng tagapagsalin. Pero kaya kailangan yung tagapagsalin is malalim ang kanyang pangunawa. Kailangan kung ano yung tinutumbok na mensahe ng orihinal, yun yung kanyang isasalin. So hindi pwede yung iba yung interpretasyon ng orihinal, iba yung interpretasyon mo. Kaya nga tagapagsalin, isasalin mo lamang yung mensahe na tinutumbok ng orihinal. No, so may maling diwa. Yun yung tawag, may maling diwa. Ayan, sa pamamagitan ng maagang ebalwasyon at pagsubok ng salin, masisiguro na ang diwa ng orihinal na teksto ay nananatiling buo at tumpak na nagreresulta sa isang mas mahusay at mapagkakatiwalaang pagsasalin. 'Di ba? Ayan, nabanggit ko kanina na gaya nga ang pagsasalin gaya ng libro, kapag sumusulat ka, kinakailangan page by page mo siya ine-evaluate para sa gano'n is hindi ka na umuulit at ma-check mo ng maayos kung tama ba yung pagkaka-evaluate mo sa salin na nais mo. At yun nga, yung may mga maling diwa at yung mga pagkakaltas ng mga mensahe na importanteng detalye sa orihinal na teksto. Magkakaroon tayo ng magandang resulta ng salin at mapagkakatiwalang pagsasalin kung susundan natin yung mga prosesong iyon. Ayan, dumako naman tayo sa pangalawa. Kung may malabong diwa. Ang malabong diwa sa isang salin ay nagaganap kapag nagkakaroon ito ng higit pa sa isang kahulugan na nagiging sanhi ng kalituhan. Ang ganitong kahinaan ay karaniwang hindi napapansin ng nagsasalin dahil nadadala siya ng kanyang sariling pagkaunawas sa orihinal na teksto. Ayan, gaya lang siya nung kanina na meron tayong iba't ibang interpretasyon sa mga bagay, kung kaya't yung mga tagasalin ay hindi na nila namamalayan na sila'y nagkakamali. Halimbawa, kapag ang tagapagsalin ay kumuha siya ng orihinal na teksto na nanggaling sa Ingles at ang salitang yon ay month, 'di ba? O kaya sige sabihin na nating day. Maaaring ang day ay nangangahulugang sa Filipino na araw, 'di ba? Araw, tapos ano pa ba ang day sa Filipino, 'di ba? Marami siya, kunyari buwan o month. Month siya, 'di ba? Buwan o kaya moon yung ibig sabihin niya. So, maaaring magkaroon ng kalituhan kapag ang mga tagapagsalin na hindi aware sa kanilang interpretasyon doon sa kanilang sinasalin na original na teksto. Ayan. Sige, dumako naman tayo sa yan. Under siya ng number 2 na, ayan. Under siya ng number 2. Wait lang. Ayan. Under siya ng number 2, ayan. Pagkaunawa ng nagsalin. Ayan. Nagkakaroon ng kalabuan ang salin kapag may interpretasyon ang tagasalin base sa kanyang pananaw o pangunawa. Ayan, naulit na naman, di ba? So, magkakaiba ng diwa
magkakaroon ng pagkakaiba ang diwa ng orihinal at ng salin kung ang mismong tagapagsalin ay iba ang interpretasyon sa kanyang isinasalin. Ayun, gets nyo ba? Yung parang meron siyang sariling pangangahulugan dun sa gustong ipahayag na mensahe ng orihinal. So, kinakailangan bilang tagapagsalin is magbase pa rin tayo. Excuse me. Magbase pa rin tayo dun sa orihinal na mensahe na gustong ipahayag ng author sa kanyang teksto o sa kanyang gawa, di ba? So, ayan, hindi napapansing kalabuan. Ayan, kapag nasa harap ng tagasalin ng orihinal na teksto, maaaring hindi niya mapansin na ang salin niya ay nagdudulot ng kalabuan sa diwa ng pangungusap. Kasi may mga ibang teksto o may mga ibang orihinal na gawa na malinaw na ang kanilang pagkaka-construct, pero ang tagapagsalin is ginagawa niyang komplikado. So, ito yung tinatawag nating hindi napapansing kalabuan. Na maayos naman, malinaw naman yung sa original na teksto, pero bilang tagapagsalin, ay nagkakaroon tayo ng pagkakamali dun sa part na yun na kung saan mas lalo pa natin siyang ginugulo, na mas lalo pa natin siyang dinadagdagan ng diwa. So, kinakailangan bilang tagapagsalin is maingat ka sa iyong ginagawa na pagsasalin. Ayan. Sige, next. Ayan ang balangkas ng pangungusap. Ang isang pangunahing dahilan ng kalabuan ay ang paglipat ng balangkas mula sa sinaling wika patungo sa pagsasali ng wika nang hindi namamalayan. Ito ay madalas na nangyayari kapag ang pagsasalin ay ginawa ng salita sa salita o parirala sa parirala, sa halip ng pangungusap sa pangungusap o diwa sa diwa. Ayan, excuse me. Ayan. Kung ngayon yung natatandahan, kahapon ay nagkaroon tayo ng pagsusulit tungkol sa segmentasyon ng pangungusap o ng mga word by word, di ba? Segmentasyon ng pangungusap para sa pagsasalin. At ang pinaalala sa atin ni Doc Jessica ay ang tungkol sa isalin mo muna siya ng buong pangungusap. Huwag mo siyang isasalin ng salita sa salita o diwa to diwa. Kasi kapag ginawa mo yun, is maaaring hindi mo makuha yung tamang segmentasyon. Tama siya ron. Dahil kapag ginawa mo yun, ay maaaring mag-iba ang diwang ipinapahiwatig o mensaheng tinutumbok ng mismong original na author. Kung kaya't ang ating gagawin bilang tagapagsalin ay pangungusap sa pangungusap o diwa sa diwa mismo ang ating gagawin. Di tayo pwedeng magbase lang sa salita o parirala sa parirala dahil maaari tayong magkamali o maaaring mag-iba ang mensahe na nais nating iparating sa mga mambabasa. Ano? Okay, next. Sa larangan ng pagsasaling wika, isang malaking pagkakamali ang magagawa ng tagasaling wika kung malinaw na diwa ng orihinal na teksto ay nagiging malabo sa salin. Ayan din, isa rin sa nabinabanggit ko kanina na kung saan malinaw na ang pagkakagawa o ang pagkakakonstruct ng orihinal na teksto at bilang tagapagsalin ay mas ginagawa pa natin siyang komplikado. So mali iyon, lalo na sa pagsasaling wika, kinakailangan maging maingat tayo kung ano yung ginagawa nating salin. Ano? Okay, sige. Ayan, subako naman tayo sa dalawang ito, ang kalabuang lexikal o tinatawag nating lexical ambiguity at ang kalabuang struktural o structural ambiguity. Kapag sinabi nating kalabuang lexikal o lexical ambiguity, ito yung nangyayari ito kapag ang isang salita ay may maraming kahulugan. Katulad na lamang ng baka, ay maaaring tumukoy sa isang hayop, cow, di ba? O sa isang posibilidad, maybe, baka, di ba? Baka bukas, yung mga ganyan. O maaaring puno, ay maaaring tumukoy sa isang puno, na tinatawag nating tree. O hindi kaya puno, o full, di ba? Puno na ang salop, yung mga ganyan. So sa mga pangungusap, ang lexical ambiguity ay maaaring magdulot ng iba't ibang interpretasyon batay sa kung alin ang kahulugan ng salitang tinutukoy. Ayan. Kunyari, ito, halimbawa, umakyat siya sa puno. Umakyat ba siya sa isang puno ng kahoy o isang bagay na puno, di ba? Anong puno? Puno ng unan, yung mga ganyan. So, ayun yung kalabuang lexical. Word by word siya. Kung ano yung kahulugan ng isang salita na meron pa siyang higit pa sa isang kahulugan. Kapag sinabi naman nating structural ambiguity, tinatawag din siyang syntactic ambiguity. Ito yung maaaring mangyari kapag ang pagkakabuo ng mga salita sa isang pangungusap ay nagdudulot ng maraming posibleng interpretasyon
ng istruktura nito. Halimbawa, ito, pumunta ang bata sa tindahan ng nanay niya. Maaaring mahulugan na ang tindahan ay pagmaari ng nanay niya. O kung hindi naman kaya ay ang bata ay kasama ang nanay nang pumunta sa tindahan. So may kalabuang structural ambiguity dahil mismo pangungusap yung magulo o meron siyang, yung mismo pangungusap ay may ibang kahulugan. Kung kanina sa lexical ambiguity, yung isang salita na may iba't ibang kahulugan, dito naman sa structural ambiguity, ito yung mismong pangungusap na yung may iba't ibang kahulugan. Ayan, halimbawa, sa panghalimbawa, kumain siya ng isda na hilaw. Maaring mga hulugan na kumain siya ng isda na hindi luto, di ba? Kasi kumain siya ng isda na hilaw. Maaari ring siya ay hilaw habang kumakain ng isda. Di ba? Pwede ba yun? Siya ay hilaw? Di ba parang ang pangit naman pakinggan nun? So, ayan. Naaano nyo na visualize nyo na kung ano yung pagkakapareho ng dalawa, ay pagkakaiba ng dalawa. So, kapag sinabi nating lexical ambiguity, may isang salita na maraming kahulugan, ang structural ambiguity naman, pangungusap na iba't ibang interpretasyon, iba't ibang pangangahulugan, kaya nga ng sabi nila. Sige, dumako na tayo sa pangatlo. Kung may mga salitang malalim, ang pagiging malalim ng isang salita ay hindi lamang batay sa anyo nito, kundi pati na rin sa kung paano ito nauunawaan ng pakahalatang mambabasa. Hindi sapat na maganda o maayos ang pagsasalin. Dapat din itong naaangkop sa antas ng kasanayan at pag-unawa ng mga bumabasa. Ayan, konektado ito sa ating susunod na slides. Ayan, sige. Kung may masalimuot na mga balangkas ng pangungusap, ang uri ng mga pangungusap ay kailangan ng angkop sa antas ng kakayahan ng gagamitin na salin. Ang mga pangungusap, halimbawa na ang habaan ay hindi dapat sa mga bata sa elementarya. Hindi rin dapat para sa mga bata ang mga pangungusap na maaaring kinaltas o nakatago o sinatawag nating embedded mga salita o kay parirala, sugnay o pangungusap. Sa bahaging ito, malimit na magkakaiba ng wika ng matatanda at ang wika ng mga bata. Ayan, gaya nga ng sinabi ko, ay ang dalawang ito ay konektado o magkatulad. Dahil hindi naman porke tagasalin ka ay nagsasalin ka lamang. Dapat tinitignan mo rin kung anong antas ba ng kakayahan ng mga gagamit ng iyong sinalin. Kung sila ba'y elementarya, kinakailangan ay mag-adjust ka kung ano yung salin na iyong gagawin. Dahil kung bata o elementarya ang gagawin mo ay ang tagapagbasa mo, ang malalim ba na salita ang gagamitin mo? Di ba hindi naman nila maiintindihan dahil sila pa lamang ay nasa elementarya. Hindi naman nila malalaman agad-agad yan dahil napakalalim nga naman ng mga salitang gagamitin mo sa iyong pagsasalin, di ba? So, kinakailangan binabagayan ng antas ng kaalaman o antas ng kakayahan na iyong sasalin, di ba? So, depende kung sino yung mga mambabasa ng iyong isasalin, di ba? So, mag-base ka rin kung sino yung mga tagapagbasa mo. Ayan. So, ayan. Ang pagsasalin ng isang materyales, pampagtuturo hanggat maaari kailangan magdaan sa tatlong pangkalahatang proseso na tulad ng mga sumusunod. Ayan. Kapag sinabi naman natin ng materyales, pampagtuturo, kinakailangan natin sundan ng tatlong proseso na yan. Una, ang pagsasalin ng materyales. Sa unang hakbang, isinasali ng mga teksto, pagsasanay at iba pang material mula sa orihinal na wika patungo sa layong wika. Ayan, halimbawa, galing ang teksto, orihinal na teksto sa wikang Ingles. Anong layon mo, ano yung target language mo na tinatawag, kaya layong wika? Ano yung, sa anong lingwahe mo siya isasalin? O kunyari, halimbawa, ang original na teksto na pinanggalingan ng iyong isasalin na iyang lingwaheng Ingles, wikang Ingles. At ang target language mo naman ay Filipino. Ngayon, isasalin mo ang wikang Ingles sa wikang Filipino. Ayan. Halimbawa, isinalin ang isang pagsasanay sa matematika mula sa Ingles patungo sa Filipino upang maging mas madaling maunawaan ng mag-aaral. Ayan, isinalin niya ang matematika na naka-imprenta o nakasulat sa wikang Ingles patungo sa Filipino upang sa ganun ay mas mauunawaan ng mga mag-aaral, di ba? So,
Ayan yung pagsasalin ng mga materyales sa kagamitan na ginagamit natin, lalo na sa edukasyon. Ayan, pangalawa, pagsubok sa salin. Pagkatapos isalin ng material or materyales, mahalaga na subukan ito sa mga mambabasa o tagagamit na inaasahang representante ng pangkahalatang grupo ng mag-aaral. Kinakailangan magkakaroon tayo ng trial and error. Hindi naman basta kapag natapos mo na yung salin, bara-bara, papass mo na agad. Hindi. So, kinakailangan mo munang humanap ng maaring iilang tao upang tignan kung epektibo nga ba yung salin mo, kung nauunawaan ba nila ang inyong sinalin. So, kailangan mo munang magkaroon ng trial and error test para sa ganon, malaman mo kung kailangan mo bang palitan o epektibo ba ang iyong ginawang salin. No? Kaya nga sinabi nating pagsubok sa salin kasi nandito na yung pagre-revisa, di ba? Pag-i-edit, yung mga ganyan. Pangatlo, ay hindi, meron pa pala tayong halimbawa. Ayan, masyado naman excited. Okay, ipapamahagi ang salin ng pagsasanay sa ilang mag-aaral upang suriin kung nauunawaan nila ito at kung may mga bahagi na maaaring maging hindi malinaw o hindi naangkop sa kanilang antas ng kakayahan. Kaya nga lang sabi ko kanina, kinakailangan mong maghanap o hindi kaya humingi ng tulong sa mga ibang tao upang maipakita mo na ang iyong salin. Di ba ang mga bihasa na ipinaliwanag ko kanina, yung humahanap pa sila o sa mga kapwa nila tagapagsalin upang maipakita ang kanilang salin kung epektibo ba at tama ba yung mga naka-imprenta o mga nakasulat na salin na kanilang isinalin, di ba? Tsaka sa kakayahan or antas ng kakayahan ng gagamit ng iyong salin. So, kinakailangan i-consider mo rin yung mga ito. Okay, dumako na tayo sa pangatlo, ang pag-edit sa salin. Batay sa mga feedback at reaction mula sa mga mambabasa, isinasagawa ang mga kinakailangang pagbabago at pag-i-edit sa salin. Ito ay upang masiguro na ang salin ay nakatuon sa layunin ng pagtuturo at mas malinaw at nauunawaan ng mga mambabasa. Ayan, di ba kung kanina, wait lang, balikan lang natin. Kung kanina, ayan, isasalin mo muna ang original na teksto sa wikang pinanggalingan nito at sa gusto mong wikang isalin. At ang pangalawa, kapag nagawa mo na yun, hanap ka ng mga grupo o representante o kalahok na maaaring maipakita ang iyong salin kung tama ba, kung epektibo pa ito. At ang pangatlo naman, ito na, dito na natin malalaman yung mga reaksyon at feedback na nanggagaling dun sa mga representante o kalahok na ating hiningan ng tulong. Kung saan ay malalaman natin kung tama at epektibo ba yung ating ginawang pagsasalin. Dahil nga meron na tayong resulta sa feedback at reaksyon na nanggaling at na nagmula sa mga taong tumulong sa iyo. Ayan. Halimbawa, kung napansin na ang isang bahagi ng salin ay mahirap unawain para sa mga mag-aaral, maaaring baguhin ang pagkakalagay ng mga salita o magdagdag ng mga paliwanag upang gawing mas klaro. Ayan, ganyan ang tinatawag natin ng pag-i-edit sa salin, kung saan nire-revisa na natin yung pinaka-pinal na output natin, yung pinaka-pinal na salin natin, upang sa ganon ay talagang mas maunawaan ng mga taong mambabasa o babasa sa iyong salin. Ayan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, masisiguro ang kawastuhan at kaangkupan ng mga salin ng materyales pampagtuturo na naglalayong magbigay ng epektibong edukasyon sa mga mag-aaral sa kanilang sariling wika. Ayan. Tayo rin ay kinakailangan natin tandaan ang tatlong napaka-importanting proseso upang sa ganun ay maging epektibo yung ating salin at mas maunawaan pa siya ng ating mambabasa. Ayan, batid ko naman na kayo'y may natutuhan, pero ayan, bago tayo magtapos ay nais ko munang tanungin kayo ng isang katanungan. At isasend nyo na lamang ito sa GC o kaya sa mismong account ko na kung ano nga ba yung natutuhan nyo. At ako nga pala, natatandaan ko na binigyan pala tayo ng takdang aralin ng ating guro na si Doc Jessica kung saan gagawa tayo ng reflection sa bawat aralin, di ba? Ayan, kasama ang aming aralin na pinakahuling magtatalakay ang aralin 8. Ayan, so maaari nyo itong gawing reference or sanggunian para sa ating gagawing reflection. Ayan, isang mapagpalat mapagkandiling araw ulit sa inyong lahat at naway may natutuhan kayo sa ating pagtatalakay ngayong araw. Ayan, maraming salamat!